Muga kasama. Sakat ba? Sakitas kamat ay. Kita, tutok. Ay, dikit ilapad ra kanang plaster oh. Wow. Wow. Wigs. Hello mga buddy, magandang araw sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa mga buddy ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, ayun, mag-subscribe na kayo at paki-follow na rin sa aking Facebook page. At saka huwag niyo rin kalimutan na huwag mag-skip mga buddy. Please, huwag niyo skip yung mga video ads na lumalabas sa aking mga videos kasi yan po yung sumasahod sa aming content creator. Salamat sa inyo mga buddy. So for today's vlog mga buddy, ay nandito tayo sa San Miguel Daguhoy, Bohol, which is nandito rin ang ating farm, sa ating garden, ating basakan, palayan. So manghuli muna tayo ng tilapia buddy. Time out muna tayo sa ating gardening at saka rice farming farm buddy kasi yung ating mga tilapia buddy ay malapit na matigok. So ayun buddy, sa init naman ng panahon namin ngayon buddy, so yung mga tilapia namin na mga buhi dito ay nainita na. So kapag ay sobrang init buddy, may tendency na mawala ng oxygen yung mga tilapia na nasa tubig. So ayun, nga dito sa amin sa Bohol ay napakainit. So ayan si Boss Yuli buddy, manghuli ng tilapia gamit itong laya. So ayan yung ginagamit namin panghuli ng tilapia buddy. First try, tingnan natin kung mayroon bang siyang kuha. So ayun, so, hindi naman gaano karami itong tilapia na nandito buddy kasi na-harvest na namin ito. So mga tira-tira lang ito buddy, na-harvest na namin ito nung mga nakaraang buwan na. So merong mga iba na pakonti-konti lang dito na hindi pa namin nakuha kasi hindi naman totally namin di-drain lahat. So ano lang yun, nilaya lang namin. So ayun yung aming ginawa buddy no. So, amin itong hulihin para meron naman tayong pangulam. Tsaka sayang naman kung mamatay ito dahil sa init. So napakasarap nito buddy, libre na yung ulam mo. So ayan si Boss Yuli buddy. Yung mga isda na nandito buddy, hindi lang tilapia, meron din kaming dito mga hawan, mga hito. Meron ganing mga janitor. So klase-klase lang nandito buddy kasi alam niyo naman fish pan at saka hindi ito walang monitoring buddy. So halo-halo talaga yung mga isda na nandito. So ayun buddy. So tingnan natin kung merong huli ba si Boss Yuli dito. Kuha di oh. Pantat. Ayo juga soy. Pantat. Boss Yuli. Boss Yuli. Wow. Wow, pangulam na. Ay ulam na sila. Patay. Wow. Wala pat ya. Gihasan mo to bubunitan. Wow, murang naghawan. Hawan kita, murang hawan. Okay. So yan buddy, sa first try namin ay nakahuli tayo ng hawan. So yung hawan buddy, kung hindi ko nagkakamali, yan yung African hito. So napakasarap yun buddy, tunuan. Yung isugba mo tsaka lagyan ng gata ba, tunuan. So masarap yun buddy. So dito buddy si Boss Yuli, nakuha ba siguro siya dito or nasabit yung kanyang laya doon sa valve wire kasi meron kaming valve wire na nilagay dito buddy para hindi manakaw. So ayan buddy, nakuha na yung kanyang lambat. So second try. Ayan, tingnan natin kung merong kikibo tayo buddy na makaulam tayo kasi yung isang hawan lang ay kulang lang yun kapag kami ay yung kumain. Maliit lang yun buddy. So dito, second try, ay wala siguro buddy. Kasi mailhan yan buddy kapag merong kuha, merong isda kasi mabigat yung ganyan, mabigat. So hindi madaling So dito buddy, siguro nakakuha na siya. So tingnan lang natin mamaya buddy kapag ay nakuha na niya yung napakalaki kasi napakaraming malaki diyan buddy na mga tilapia. So yung mga diyan buddy, yung isang piraso lang diyan, minimum mga 1 kilo. Yung pinakamaliit talaga yung mga 1 kilo. So yung pinakamalaki diyan buddy, yung nakuha natin, so yung nasa thumbnail, 2 kilo yun, tinimbang namin. So napakalaki buddy. So nag-invite kami ng mga tao na magkain dito kasi hindi maubos namin ito kung kami-kami lang yung kakain. So ayun, naghahanap ulit tayo buddy ng mga tilapia. So ayun, meron sigurong nakuha na si Boss Yuli kasi tumulong na si B-Boy. So ayan, tingnan natin buddy kung meron na ba. Karpa. Karpa, hames pa karpa. Hamis ito.
Ha? Kami sa to. Patat. Patat. Hawan. Lapya? Dako, ang uwang na. Aday. Hawan lagi. To hiwa. Ay, kano, Yols? Dako kayo? Dugo eh. Agoy. Agay. Ano yung magikuan? Layo ra kay nas tumoy. Ilaan pa. Padol sa puti dyan. Doon lagi nis na eh. Padol siya. Alam doon na. Lados din na pero dol soto. Lo, dakuha sila piya, oh. Bus wege. Tilapia. Ito. Alay, wiki. Wow, laki ah. Ala. 4 na kilo. Ikare. 4 na kilo. Ikare. Wow, dara. Ada ko ano? Naduray. Tilapia karpa or. Mao ni yung kido nga mata managniko. Ito ay. Lah, Kapit ni 2 kilo ah. Okay na. Ah, grabe. grabe, oh. Okay, bye bye. Muga kasama. Sikat ba na? Sakitas kamot ay. Tok. Kitas kamot ay. Kuha man siya piyahan unsa naman ni. Gusto ko na. Ano ba? Tulog ka mo? Aman. Ayo kayo, pasama na po ka. Hinay boy. Wanag hasang. Sige. Hinay boss. Sapid ba? Was ka ba? Kaya ka na. Kukuha itong balde lang. Oh, ganyan dira. Grabe, sige. Mas baby. Takda naman tanin siya ay. Aman to. Kabuhi. Siya nga to. Oh. Ayaw gila mo kay matulog ka. Sama kilis mi boy. Ila pa yung nanay ba? Dagan ang balde mo. Wala gamay lain. Ang balde mo. Abo? Kena? Boy, sagdi. Ali. Dakuha mo na. Gamay-gamay sa gijon to. Para di ka nilakad. Napa man ay kuan. Dapat na gyapon na soy. Nakuha na to sa dinap to kadagan. Di dagan na pagbalde. Gilaya, good. Hindi abo, tulong mo ibo. Kabuhi ka ni kisama. Ila ba yun eh? Ila ba yan? Iitsa. Ha, balde. Balde. Hagbay ni Sikat Jackie. sikat na araw ba? Ano ni ngono? Ako na ita dito kita. Ah, makabuhi. Aron anak. Tama na boy. Mga to anak. Siya nga to boy. Ako kapugong paglihok pa. Ano layang re? Di ka na nagbusot? Man. Ha? Di nakabuhi pag nahawiran ako to na. Matay makabuhi na. Kuha ka rang kasi ka naman. Pukot na na uglaya. Kaya. Inasay pa sa bursa. Pataysan mo kuha na soy. Doon na mas tubig oh. Kung kabuhi ba? Ang makabuhi nga ang good. Iki ad nag na. Pa. Gamay-gamay. Nakuha na to daw katong grindakan to. Okay. Dalawa na, dalawa. Pusing wheel, iko. Kuha na nagduha ka kuha ba? Yan na. Ay, ikaw. Wow. Wow. Murami. Ah. Murami. Ha? Kini Piki ne? ang laki. 3 kilo na di na madaw bingit na. Kanay tinuwaan pa grabe nakuha niyo sa tama. Ano katahawan? So yan ba de, yan yung mga nahuli naming tilapia. Siguro abot yun ng mga 5 kilo. Kasi pag sumahin naman na yung lahat ng nahuli namin. Kasi yung isa, yung pinakaon ng nahuli namin ba de, ay tinimbang namin noon ay halos abot ng 2 kilo. 1.9 kilo. So napakalaki talaga ba de. So hindi, ngayon lang ako nakita ng ganong tilapia na napakalaki sa buong buhay ko. Yun yung nakita ko na pinakamalaki talaga. Para siyang ano ba de. Malaki na parang plansa. Ayun, malaki pa sa plansa. Plansa sa pandamit, binabad eh.
So, yan o, magandang ano yun, magandang pagkain yun ba hindi na tayo bili ng pagkain. So, history nga pala dito sa aming fish pan ba hindi talaga ito ginawa para sa buhian ng tilapia ba ginawa namin ito para, kasi noon ay nag-alaga kami ng mga itik. So, maraming itik na nandito ba mga 500 heads yung itik siguro. So, nagka-problema sa financial ba na lugi kami. Dahil sa merong lockdown yun 2019, way back 2019, COVID. So, hindi makabiyahe yung mga namin, mga aming mga produkto, yung mga itlog, ina-incubate So, ayun, nag-lockdown. So, lugi talaga kami. So, ni-stop namin yung aming itikan. So, ayun. So, nasayang naman na matambay itong fish pan. So, naisipan namin na buhian ng tilapia. At saka yun, bumili kami ng mga 5,000 kasimilya siguro yun, nilagay namin dito. Tsaka namin itong una, tinuwaan pa namin ito ng floaters. So, hanggang sa naka-harvest na kami. So, hindi talaga ito totally na na-harvest lahat kasi hindi naman namin din-rain yung tubig. So, pakunti-kunti lang. Kung may order, so kukuha lang kami. So, ayan, bigay namin sa kanila yung tilapia. So, hindi namin nakala na meron pa pala itong mga, meron pa pala itong isda. So, sinubukan namin ngayon na manghuli. Ito yun, mga 2019 pa itong mga isda na to siguro kahit ganito na yun kalaki. So, ayan tingnan nyo. Napakalaking mga isda yan So, hindi na yan maubos namin So, siguro ay amin patong hulihin lahat para hindi ito manakaw kasi sayang naman kapag ay manakaw pa to ng iba So, ayan tingnan nyo. Napakagandang, napakalaking tilapia. Ayun, ayos na ayos Yun yung aming dito, produkto namin sa Bohol. So, di pa kayo nakakita ng ganito kalaking tilapia ay, ayan, nandito na sa aking video. So, ayun ayan yung history sa aming fish pan. Ayan. So, talking about tilapia business kung meron ng mga buddy ko dyan na maisipan na magnegosyo ng tilapia, ay magandang negosyo ito So, ang problemahan lang dito ay yung financial kasi itong tilapia kapag ay nagbuhi ka ng mga ilang heads, 5,000 heads. Talaga ito sa feeds, matakaw talaga ito sa feeds So, walang problema sa buyer nito kasi napakadaming buyer nito Yung mga yung nagtitinda ng mga isda na lumalako, sila lang yung kontakin nyo, market na yun At pwede na rin nyo ilako din, ganyan. Mabenta itong isda na to itong tilapia. So, napakagandang nito, business. So, ayun, mga OFW at mga pa dyan, mga nagbabalak mag-pispan. So, recommended ito. So, dapat rin meron kayong mga kunting knowledge sa pag-alaga ng tilapia. So, ito ngamin hindi naman ito pang business lang, yung lingaw-lingaw lang hindi talaga namin finukusa ng lingaw-lingaw lang itong sa amin. So, yan kung may balak kayo na gumawa ng fish pan na fresh water na tilapia, ay maganda yun So, dapat po ay meron po tayong start knowledge, ganyan. Pwede namang, kasi meron namang mga makukuhang mga idea sa mga YouTube. Ayan, marami mga online yan na pwede nating pagkunan ng mga idea sa pagpa-farming. Andiyan na lahat sa online. So, search ka lang sa YouTube paano magsimula ng mag-fish pan ng tilapia. Matik na niya na yan. So, hindi ka na problema fresh water ito So, ayun meron nga. Pero, tips ko lang kapag ay meron magplano talaga kayo magganito, magtilapyahan, ay panagutin din yung meron pang nahuli sila. Hito, African hito. Ito, maganda din yung business na ganito African hito. So, same lang ito sa concept ng tilapia. So, kapag ay nagplano kayo ng business ng mga fish pan na fresh water nga mga isda hito or tilapia na sa inyo na yan, ay dapat yung tubig hindi ganito. Dapat yung tubig ay merong
bago pasok labas yung tubig, hindi ganito na nakastack lang. Kasi ganito ba mabaho yung tilapia pag kinain mo, ganyan. Hindi nga ako ginanahan kumain nung niluto ito kasi nga babaho. So, ang tips ko lang, dapat yung tubig ay, yung in and out siya. So, yun. Lagyan mo lang ng screen doon sa pang-out niya para hindi makalabas yung, mga tilapia mo. Yan yung isang tips ko, no. At saka, ito din, matakaw din to sa feeds kung kaya but before kayo magbuhi ng mga similya, ay palumutin nyo muna. Kasi yung lumot yung mga tilapia, yun kumakain doon sa kung wala na silang floaters na kinakain. Yung kinakain lang yung mga lumot. So maganda yun meron nga mga nasa agribusiness na mga OFW, mga former OFW na nag-fish pa na, naghituan. So umunlad sila, umasinso sila. Nagbabuyan pa noon at saka kinonvert nila yung kanilang mga area ng fish pan, so umunlad sila. So depende na rin yan sa diskarte meron naman dyan sa online na makita natin na mga ideas na. So, hindi na tayo mahirapan na kumuha ng mga ideas kasi online na ito lahat. Ano lang dito kung maramihan na talaga ay hanap kayo sa market. Kung maramihan talaga yung target nyo, hindi na kaya sa yung mga naglalako, so contact na kayo sa mga hotel kasi mga restaurant, sila yung bumibili ng mga bultuhan ito. So babaan nyo lang ng price konti doon sa mga wholesaler, check na sila yung kukuha sa inyo. Hindi naman kayo malugi dyan kasi meron namang mga lumot yan, kung nilagyan nyo ng lumot. At saka yung lang yung running water, ayun maganda yun hindi nakastack yung tubig. So ayan. So, I hope na meron kayong idea na nakuha sa akin no? So, mamaya at ituturo ko sa inyo yung tamang pagluto nito. So, hindi naman ito totally na niluto, nasa video yung niluto lahat. Amin lang itong idea kung paano ito lutuin kasi mabaho talaga ito kapag hindi nyo ginawa ito. So, ayun, mamaya, merong video kadugtong ito, no? Na pakita paano ito lutuin. Kasi mabaho talaga ito kapag hindi nyo niluto ng maayos. Parang hindi siya mabaho tingnan dyan pero kapag kinain nyo dyan nyo malalaman kung gaano ito kalangsa kung hindi nyo ma-prepare ng maayos. So ayun hulihin lang namin ito lahat para may pangulam na tayo. So ito na. So tapos na sila ng huli so nilinis sila ng maayos itong mga tilapia. So, ang ginawa lang nila una kinuha yung mga tinae. Dapat talaga walang leak na pagkuha sa tinae, walang tagas. So, walang butas yung tinae niya, at saka yung hasang. So, kunin talaga yun lahat para hindi malangsa. Yun napakalangsa dito kapag hindi maayos pagkaluto. So, tsaka pagkatapos ito kunin yung, wag mo na balatan yung panit niya. So, wag mo na yan kuhanin. So, isugba. Dapat ay isugba i-grilled siya para yung mga duga niya, ay mawala. Dapat ay maayos yung tapos pagkatapos ng i-grill tsaka balatan para mawala yung mga langsa niya So, yan at yung mga yung abdo, dapat kunin din yun kasi mapait yun pag napisa mo. So, ayan. So, ganyan lang yung pag-proseso niya. So, i-grill lang siya. Grill sa apoy. Ayun, sa baga. Tsaka patuin para hindi mabaho. Ayun. Hindi na yan mabaho masyado kasi meron na siyang na prito na siya o isugba na siya. So, yun Ito na yung ating kabuuan sa ating vlog. So, hindi ko na iba-vlog yung kumain na kami. So, yun, salamat nga pala sa mga subscribers ko na mga bago dyan, Sa mga followers ko din sa Facebook, salamat sa inyo. So, walang sawang pagsuporta sa akin. So, I hope na yung mga silent viewers ko dyan, hindi mag-subscribe na po kayo para madami na tayong mga followers at subscribers dyan. So, kung meron kayong natutunan
Ayun, pakihit na yung subscribe button at saka follow. Tsaka i-follow nyo rin ako sa aking lahat ng mga social medias. Ayun, salamat talaga sa badi. Malapit na tayong magkasahod ulit. So, ayun, salamat. See you in the next video, buddy. Bye-bye.